Exciting matchups ang aabangan sa FIFA Futsal Women's World Cup 2025 ngayong November. Matapos ang matagumpay na draw ceremony sa bansa. Ang buong detalye alamin sa ulat ni TV JB Junio. Isang makasaysayang kabanata ang binuksan ng FIFA sa formal na paghahanda para sa kauna-unahang Futsal Women's World Cup 2025 na gaganapin sa bansa. Idinaos ang draw ceremony sa Bonifacio Global City Arts Center kahapon kung saan opisyal nang nabuo ang mga grupo ng mga bansang sasabak sa prestiyosong kompetisyon. Sa resulta ng naganap na draw, binubuo ng Group A ang Pilipinas, Poland, Morocco at Argentina. Maghaharap naman ang Spain, Thailand, Colombia at Canada sa Group B. Habang maglalaban naman sa Group C ang Portugal, Tanzania, Japan at New Zealand. Para sa Group D, magtatapat ang Brazil, Islamic Republic of Iran, Italy at Panama. Ito ang magsisilbing bracket nila para makakuha ng pwesto sa knockout stages. Ayon kay Futsal King Alessandro Falcao Vera, sa pamamagitan ng World Cup na ito ay mas makikilala ang futsal hindi lang sa bansa kundi sa buong mundo. This World Cup is as good for the futsal itself because it's gaining more space. And having a FIFA event also boosts a lot of the popularization of the sport in the country. Giit pa ni Falcao, higit pa sa exposure, ito rin na magsisilbing simula ng mas matibay na foundation para sa futsal community sa Pilipinas. This is the beginning of a big project in the Philippines. You know, it's a sport that's quite easy to bring practitioners because availability of courts. So just for the girls to keep practicing, keep learning about the sport, that eventually this sport is going to be big in the Philippines. Binigyang diin naman ni Philippine Football Federation President John Gutierrez na higit pa sa trophy ang nakataya, kundi ang pagpapalawak ng oportunidad para sa grassroots development at ang pagkakaroon ng tiwala sa hosting capability ng bansa. Well, simply put, I think our kids, our young ones can actually tell people, or they can actually believe in the capability of the Philippines to host such events and to be able to push forward sports like futsal. Hindi ho ba? Kasi mahirap yung pinapanood mo lang sa TV, sa ibang bansa nangyayari, but eto kung sa mismong bansa natin, nagagawa natin. It gives them hope. It should give them hope. And it should give them the belief that, hey, the pinnacle of World Cup futsal is in the country. Maybe this is for us. Samantala, kasabay ng event, ipinasilip din ang opisyal na trophy ng FIFA Futsal Women's World Cup. Dinisenyo ito ng FIFA na sumisimbolo sa bilis, kagalingan at kakaibang style ng futsal. Binubuo ito ng dalawang connecting bar na gold at silver na naglalarawan ng pagkakaisa at competitive scene sa loob ng isang stylized futsal pitch. Isang historic milestone ang pagkakalunsad nito, hindi lang bilang trophy, kundi ito'y tanda rin ng bagong kabanata para sa mundo ng women's sports. Magsisimula naman ang mainit na laban sa FIFA Futsal Women's World Cup 2025 sa November 21 hanggang December 7 sa PhilSports Arena sa Pasig City. Matapos ang draw ceremony, mas maliwanag na ang landas sa bawat koponan. Sino nga ba sa kanila ang mamamayagpag sa darating na FIFA Futsal Women's World Cup? JB Junio para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.